Sa mga lupain ng sinaunang Babylonia, may isang lalaking nagngangalang Daniel. Siya ay kilala sa kanyang karunungan at sa kanyang matatag na pananampalataya sa Diyos. 3 beses sa isang araw, binubuksan ni Daniel ang kanyang bintana at lumuluhod sa panalangin. Naninirahan siya sa Babylonia, isang maringal na lungsod kung saan siya naglilingkod kay Haring Darius, isang makapangyarihang pinuno. Napakahusay ni Daniel sa kanyang trabaho kaya't nais ng hari na siya ang mamahala sa buong kaharian. Ngunit hindi lahat ay masaya tungkol dito. Ang ilan ka sa mga ibang pinuno ay naiinggit kay Daniel. Alam nila na siya ay tapat sa kanyang Diyos at nagdarasal sa kanya 3 beses sa isang araw. Kaya, gumawa sila ng isang tusong plano. Pumunta sila kay Haring Darius at nahikayat siya na gumawa ng batas na sa loob ng 30 araw, walang sino man ang maaaring manalangin sa anumang Diyos o tao maliban sa hari. Alam nila na ito ay isang batas na hindi kailanman susundin ni Daniel. Si Daniel nang marinig ang utos na ito ay hindi nagbago. Sa bukas na bintana ng kanyang silid, siya ay lumuhod at nanalangin, gaya ng dati niyang ginagawa. Ang mga opisyal na nagmamasid na parang mga anino ay nahuli siya sa akto at dinala siya sa harap ng hari. Si Haring Darius na nabagabag ay napagtanto na siya ay nalinlang upang hatulan ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo. Gayunti, ang batas ng Medo at Persiano ay hindi maaaring bawiin. Sa mabigat na puso, iniutos niya na ihulog si Daniel sa yungib ng mga leon. Umaasa na sa anumang paraan ay ililigtas siya ng kanyang Diyos. Habang ang gabi ay bumalot sa lupain, ibinaba si Daniel sa yungib. Ang mga leon, makapangyarihan at mabangis, ay umuungal at naglalakad-lakad. Ngunit habang nakatayo si Daniel sa gitna nila, isang payapang katahimikan ang bumalot sa kanya. Mahinahon niyang kinausap ang mga hayop, ang kanyang tinig ay isang matatag na liwanag sa kadiliman. Himala, hindi siya sinaktan ng mga leon. Nakahiga sila sa paligid niya, ang kanilang karaniwang kabangisan ay napalitan ng mapayapang presensya. Magdamag, naglalakad-lakad si Haring Darius sa kanyang palasyo, puno ng pag-aalala. Sa unang liwanag ng bukang liwayway, nagmamadali siyang pumunta sa yungib at tinawag si Daniel ng may pagkabalisa. Mula sa kailaliman ng yungib, umangat ang tinig ni Daniel, matatag at kalmado. O hari, ang aking Diyos ay nagpadala ng kanyang anghel at hindi ako sinaktan ng mga leon. Sa labis na tuwa, iniutos ni Haring Darius na iangat si Daniel mula sa yungib. Walang gasgas na natagpuan sa kanya sapagkat ang kanyang pananampalataya ang nagprotekta sa kanya. Pagkatapos, sa isang pagliko ng hustisya, iniutos ng hari na ang mga nagsabwatan laban kay Daniel ay itapon sa yungib ng mga leon. Sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili ang mga leon at ang mga nagsabwatan ay mabilis na natapos. Naglabas si Haring Darius ng bagong kautusan na nagdedeklara na sa bawat bahagi ng kanyang kaharian, ang mga tao ay dapat igalang ang Diyos ni Daniel. Ang katapangan at tiwala ni Daniel sa Diyos ang nagprotekta sa kanya mula sa mga leon. Ang kanyang kwento nagsasabi ng katapatan sa paniniwala kahit mahirap at kung paano ang pananampalataya ay makakatulong sa atin sa mahirap na panahon.